ang banal na espiritu yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Iba naman yung tao na nakakaranas na yung na nakukuha niya, ibig kong sabihin na para bang yung hindi niya iniinda yung pagsubok ngayon na kumbaga ano ba yung pinakamagandang term doon? Brad Jason, pakiano mo nga. Manhid. Yan. Wala pakiramdam. Kasi merong isang tao na para bang kulang siya ng isip. Normally kasi ang state ng tao, no, yung kalalagayan ng tao. Pag yan ay yung may problema dumating sa buhay niyan, ano ang unang-una mong mararamdaman? Galit, lungkot, takot, di ba? Ganyan yung mga amen. normal na no. Yun yung mga normal. Ibig sabihin, pag nakakaranas tayo nun, nandun pa tayo sa normal na katatayuan natin. Pero meron kasing ipinapaliwanag dito na pagka lumalim na yung pananampalataya mo sa Panginoon, sa halip na yung galit, lungkot, takot ang mararanasan mo, iba na, meron ka ng kagalakan, meron ka ng pagtitiwala. Bakit? Yung problema daw na dumadating sa'yo, hindi ibinibigay yan ng Diyos bilang pabigatin yung buhay mo. Ibinibigay yan ng Diyos sa'yo, bakit? Para turuan ka. At pag dinanas mo yung problemang yun, hindi ka na matatakot, magagalit o malulungkot. Bakit? Napagdaanan mo na yun, alam mo na kung paano lusutan yun. Yun yung kalalagayan na gusto ng Diyos para sa atin, na sa halip na takot, lungkot at galit, doon tayo mapunta doon sa isang katatayuan na yun, na yung hindi mo na, anong tawag doon, parang hindi mo na siya iniinda, hindi mo na siya pinababahala, bagkos parang alam ko na may gagawin ang Diyos dito. Alam ko na may gustong ituro ang Diyos dito, kaya binibigay ko. Yun yung gustong iparating siguro ng verse. Amen. Amen. Tama po yun. So Brad Albert, tatanungin kita, dahil isa ka ngayon na nakaranas talaga ng pagsubok sa buhay mo dahil sa nangyari sa iyong kapatid, at kami pong lahat ay nakikirami doon. So, tatanungin kita, sa kabila ba noon, ano ba ang naramdaman mo nung nalaman mo na sumakabilang buhay na ang iyong kapatid? Ano ang inyong naramdaman? Sa unang-unang naramdaman mo, ano ba at unang-unang naisip mo nung mga panahong iyon? Pali sa akin yung pag-aalala. Pag-aalala sa mga maiiwanan niya sa buhay. Pangalawa, yung depression. Siyempre nandun yan, papasok yung depression ka. Tapos yung, although sa financial naman, hindi naman ako mag-aalala dahil tapat ng pangako ng Diyos, sabi niya, wala ka ngayon, pero kung talagang mananatili ka talagang matatag sa pananampalataya niya, puprovide niya yung yung mga bagay na kakailangan, basta hilingin mo lang sa akin. Pero hindi ka nakapag-isip na para bang kasi kung minsan ang tao o kahit mananampalataya, kapag dumating na yung ganung matinding pagsubok, para bang sasabihin, parang hindi yata totoo yung mga salita ng Panginoon, parang hindi yata totoo yung Discouragement, doubt, hindi naman nakaranas ng naman ako ganun. nakaranas ng ganun. Meron niya akong naban dito yung verse na Sige, ibahagi mo kapatid para maging kalakasan sa bawat isa. sa 2 Corinthians 4:16, pakiyan niyo. 2 Corinthians 2 Corinthians. verse 16. Verse 16. 4:16? Verse 16. Actually kanina hindi ako pumasok. Pumasok ako pero nagpalo ako sa boss ko kasi yung nga sinasabi ko, yung depression is talaga hindi ko may concentrate yung Amen. trabaho. Ayan, sige na. 2 Corinthians. Pinanghihinaan ng loob, pagkamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking spirito. Yun. So, totoo yun. Yun yung nararamdaman ko. Sapagkat kanina nga, nagbuklat nga rin ako ng Bible kanina habang ako'y nag-iisa. So, nandun yung siyempre, yung pagkalungkot. Normal yan. Oo. Yun yung pinangahawakan ko sa mga nangyari sa akin. Amen. Although, sabi nga rito,
Kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, yung sarili ko. Sabihin na natin na puyat, okay, pagod, gano'n. Pero yung patuloy naman lumalakas yung aking spirito. Dahil nga, naniniwala ako na mas mainam na alam ko na kay Kristo siya mapupunta. Yung Amen. puso niya. So, mga kapatid, ang naranasan ni Brad Albert ay yung bunga ng banal na espiritu, yung kagalakan. Na sa kabila doon na siya ay nakaranas ng panandaliang kapighatian, yung kagalakan na inilagay sa puso ng ating Panginoon, iyon ang tinatawag na bunga ng banal na espiritu. Isa sa bunga ng banal na espiritu ang kagalakan. Tingnan mo sa Galatians 5:20. Fruit of the Spirit. Galatians 5:20. 5:20. Nariyan yung bunga ng banal na espiritu. Isa po yan ang kagalakan. 5:20. Galatians 5:20. So, Oh. pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Diyos saan? Yan. Pangkukulang. Yeah, tayo. Pwede sa 5. Chapter 5, verse 20. 15? Verse 20. 20. Bunga na. Bunga ng Bunga banal na ng espiritu. espiritu. Basahin mo. Lakasan mo, Brad. Subalit ang bunga ng Espiritu ay Ayaw. Yan. kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpibigit sa sarili. Walang Amen. pudot laban sa Amen. So, bilang isang mga Kristiyano, kapag tayo po ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoon Jesus ng buong puso, buong kaisipan at buong kaluluwa, automatically, nagkakaroon po tayo ng banal na espiritu. Ito po yung Holy Spirit. Hindi po yung spirit ng tao, iba po yun. Ito yung tinatawag na Holy Spirit. Banal. Banal na espiritu ng Diyos. Yung bunga po yun, bunga ng banal na espiritu. Yung tinatawag na kagalakan. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya ni Jesus, automatically, mayroon kang fruit of the Holy Spirit. Yan ang isa ang kagalakan. Na sa kabila ng pagsubok, sa kabila na tayo nakakaranas ng mga problema, naroon pa rin yung joy. Naroon pa rin yung joy na ating nararanasan tulad ng ating kapatid sa kabila ng nakaranas siya ng ganong problema o pagsubok, ay hindi po siya tinag, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya nawalan ng kagalakan. At yung kanyang faith sa Panginoon ay naroon pa rin yun. Iyon ang sinasabi kanina sa Santiago 1:12 na mapalat yung mga taong sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling tapat. So dito naman sa 1 Corinthians 10:13 na walang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Normal po yun sa atin mga kapatid. Either you are a Christian or not, either you are a believers or not, lahat ng tao sa buong daigdig subject na makaranas ng mga pagsubok. At ang pangako naman ng Panginoon ay sabi dito, sabi po dito sa 1 Corinthians, sabi dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So napakabuti pa rin talaga ng Diyos sa atin. Kasi sabi niya, hindi niya pahihintulutan na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano yung kaya natin. Alam ng Diyos kung ano yung kaya mong dalhin. Limitations of Ganun kabuti ang Panginoon. Panginoon. George, hanggang dyan lang yan. Oo. Hindi lang. Kasi depende yan sa nakikita ng Lord yung level ng ating pananampalataya. Kung hanggang dyan lang yung faith mo, yan lang ibibigay sa'yo ng Lord. by level yan. Ganun siya kabuti. Habang tumataas, kaya niya ito sinasabi dito na
Hindi niya pahihintulutan na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya. Kasi kung subukan tayo, halimbawa yung faith natin ganyan at yung pagsubok ay nandito, talagang mawawala tayo. Bagsak. So alam ng Lord, alam ng Diyos kung ano yung kaya nating dalhin. Ganon siya katapat, ganon siya kabuti. At yung pagsubok na yan, na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay nakapagdudulot po yan ng katatagan ng ating pananampalataya. Amen? At tingnan po ninyo sa Romans 5:4. Romans 5:4. Romans 5. Romans 5:4. Chapter 5. Chapter 5, verse 4. Basa. Sige, para masanay sila sa pag-aaral. Ano. Romans 5:4. Chapter 5, verse 4. Ang pagkatita. Simon Brown. Sige, saan mo? At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. Yun na. So, pagtsagaan natin. Ibig sabihin po, diyan ang sinasabi diyan na pinagtsatsagaan mo or nananatili ka or pinagtitiisan mo kung ano man yung pagsubok na didaranas mo. Dahil diyan, nagiging matatag tayo. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos na tayo ay subukin. Hinahayaan tayo ng Diyos na makaranas tayo. Nang sa gayon, yung ating faith ay unti-unti na maging matatag. Yung foundation, yung pundasyon ng ating pananampalataya ay unti-unti na magiging matatag. Nang sa gayon, sa susunod na pagkakataon na tayo subukin, nananatili tayong matatag, hindi tayo natitinag. Nananatili tayong tapat. Sino ba dito ang hindi nakaranas ng problema o pagsubok? Hindi ako maniniwala kung may magsabi na hindi ako nagka-problema, hindi ako nakaranas ng pagsubok. Ikaw, Brad, was. Sa pagkuhan pa lang, sa pagluwal pa lang sa atin yung bata ko tayo. Ngayon, nakasubok ka tayo ng mga ganyan na problema. Tanongin kita, ano yung masasabi mong pagsubok na Pinaka- pinakamatindi nung ikaw ay mananampalataya na? Yung mananampalataya na ako dito, yung pagtanggap ko, yun nga na yung nabanggit ko sa yung sinabi ko sa Panginoon na Lord, ako nga nag-serve ako sa iyo, no? Pero bakit nabigyan mo ako ng ganito na susubok? Yun ang tanong yun, no? Pero nung time na kasi itong Bible study, napakalaking tulong ko sa atin, isang reminder ko. Kasi kailangan hindi yan pwede itabi lang yung Biblia dyan. Kasi nandyan yung yaman, no? Sabi nga ni Pastor Blue. Tapos ang sabi niya na pag ito ay ating tingnan talaga, nandiin Bulayan. o bulay-bulayan, makita mo doon kung paano mo makuha ang mga pagsubok. Sa akin lang case, no, na binigyan ako ng pagsubok. Simple lang kung tingnan yung relationship sa kuan, yung long distance relationship. Yung lalo na nandito tayo sa kuan, trabaho tayo dito sa Saudi. Mahirap yung long distance relationship lalo na sa asawa natin. Pero napagtagumpayan ko yung pagsubok na yon, yung kuan sa pagbasa ng Biblia at tapos pagtiwala sa Panginoon ng pagtayag ka. Yan. Amen. So, sabi ng kapatid sa kabila ng naranasan niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, nagkaroon sila ng problema, pero hindi siya nanatili na siya ay naging tapat sa Panginoon. Amen. Kasi nakakalungkot na mayroong mga Kristiyano talaga na parang ang init-init niya sa Panginoon. Pero dumating yung time na talagang sinubok siya sa Panginoon, lalo na yung mga problema sa mag-asawa, yung namatayan, yung mga nakaranas ng mga sakit at karamdaman na hindi gumaling, namatay, tulad ng kapatid sa kanyang kapatid. Ano ang nangyari? Nag-backslide. Yeah. Meron talagang pagkakataon na yan.
Meron pa nga pastor sa amin sa Riyadh. Isa siyang pastor. Ito yan. Hindi siya pastor pero elder siya.